And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At ito na ang pinakamainit na mga balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Mga kapatid, pasensya na kayo kung yung audio natin ngayon medyo maingay yung background dahil kasalukuyan pong umuulan mga kababayan dito sa amin. Ganun pa man, kailangan natin magpatuloy dito sa ating ginagawang trabaho mga kapatid. So eto na nga mga kababayan, Senator Pampilo Lacson mga kapatid, kinumpirma na po na maliban di umano mga kababayan dito sa mga congressman na dawit sa issue ng korupsyon patungkol sa mga flood control projects ng ating gobyerno mga kapatid. Meron din daw mga senador mga kababayan na dawit dito. Sa katunayan mga kapatid, itong mga senador daw na ito ay tumatanggap mga kababayan ng 25% na kickback. Ang kapal ng mukha 25% talaga mga kababayan. Biruin mo kung yung proyekto na yan mga kapatid, halimbawa 1 bilyon, 25% mga kababayan, paghati-hatian po yan nitong mga senador na dawit. Talaga naman mga kapatid. At sa iba pang mga balita mga kababayan na ating nasagap, ito ngang si DPWH Secretary Bunuan mga kapatid ay nakikipagmatigasan pa rin sa kabila ng panawagan ng publiko na magbitiw na sa kanyang pwesto bilang kalihim mga kababayan ng DPWH. Nako, talagang nawiwili na itong si Bunuan mga kapatid sa kanyang posisyon dyan sa DPWH. Ang tanong mga kababayan, Secretary, magkano ba talaga? Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan na i-like po ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, pakinggan muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Nanindigan si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Nako, antigas talaga mga kapatid. Biruin nyo, taong bayan na nanawagan sa kanya na magbitiw ka na, sekretary. Pero mga kababayan, naninindigan pa rin si Bunuan na hindi ako magbibitiw sa pwestong ito. Diba? Kasi naman mga kababayan, baka nga totoo yung mga chismis na kung may kickback din talaga si sekretary. Diba? Pakapala na lang ng mukha to mga kababayan. Wala nang pakialam itong ating sekretary mga kapatid kung tuligsain siya ng sambayan ng Pilipino. Ang importante, tuloy ang korupsyon. Diba? Parang ganon yun mga kababayan. Kasi kung may hiya pa siya mga kapatid, taong bayan na ang nananawagan na magbitiw siya bilang kalihim. Nabisto na mga kapatid. Nasa ilalim ng kanyang leadership. Mahigit 2,000 yung pumalpak na mga proyekto ng gobyerno dahil kinurap yung mga budget. Kung meron kang hiya, kahit hindi na manawagan ng taong bayan, automatic dapat nagre-resign ka na Common sense mo na lang yun Diba? Kasi kung halimbawa ako, ako naging sekretary ng DPWH tapos ganyang kalaki yung nangyaring korupsyon sa ilalim ng aking leadership. Baka mga kababayan, aalis ako nang walang pasabi. Siyempre nakakahiya yun. Grabe naman, baka sabihin nila, kasali ako dito sa mga korap na mga opisyal ng DPWH. Yun talaga magiging mindset ko. Isi-safe keep ko agad yung aking sarili. Mr. President, magsasubmit po ako ng aking resignation. Kasi hindi ko na kayang gampanan to. Yung aking position bilang kalihim. Nakakahiya po, Mr. President. Dapat ganon. Pero si Bunuan mga kababayan, sa kabila po ng panawagan ng taong bayan mga kapatid na magbitiw na siya dahil umaalingasaw na talaga ngayon ang korupsyon
sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang kalihim ng DPWH. Sa kabila ng mga bagay na yan, mga kababayan, nakikipagmatigasan pa rin itong si Secretary Bunuan. Ayaw pa rin talagang magbitiw, mga kapatid. Talagang makapal ang muka. Tuloy. Ito'y sa gitna ng mga panawagan na mag-resign ng opisyal sa posisyon dahil sa mga kontrobersiya ng maanumalyang flood control projects. Kita mo? Sa kabila daw ng mga anomalya, mga kababayan, no, patungkol dito sa issue ng flood control projects, no, ayaw pa rin talaga niyang umalis sa kanyang kinauupuan, mga kapatid. Talagang nawili siya. Alam niyo, mga kababayan, kung bakit kailangan ng umalis ni Bunuan dyan, bilang kalihim ng DPWH? Simple lang yan, mga kapatid. No? Biruin nyo ha. Ito. Ayon sa ulat ng website ng Pangulo, 2,400 na mga kababayan ang naiulat na mga flood control projects na pumalpak dahil kinurap yung budget. 2,400 and counting yan, mga kapatid. Ngayon, mga kababayan, isa lang pong patunayan na hindi siya effective as DPWH Secretary. Bakit ka mo, mga kapatid? No? May ganyan kasi kalaking korupsyon na nangyari sa kanyang leadership as Secretary ng DPWH. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi niya nagagampanan ng tama itong kanyang posisyon. Kung kaya't, mga kapatid, nagkaroon ng ganyan kalaking korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang kalihim ng DPWH. At ito pa, dahil dyan, mga kababayan, sa mga korupsyon na yan, yan po ay isang indikasyon din, mga kapatid, na hindi na nire-respeto nitong mga korap na politiko, korap na congressman, korap na korap na senador at korap na mga kontraktor itong kanyang posisyon. Yan po yun, mga kababayan. Kasi kung nire-respeto pa siya, mga kapatid, nitong mga buwayang mga politiko at mga kontraktor, hindi dapat ganyan kadami ang na-report, mga kababayan, sa website ng Pangulo. Siyempre, takot sa kanya, mga kapatid. Itong mga korap na politiko at mga kontraktor. Pero dahil may ganyang kadami, mga kapatid, na mga na-report na korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang DPWH, isang indikasyon lang yan, isang patunay lang yan, mga kababayan, na pabaya siyang klaseng leader, pabaya siyang klaseng kalihim ng DPWH. O baka naman, talagang isa ka, kaisa ka rin dyan, secretary. Diba? Dalawa lang yan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Makapal ang mukha mo o talagang may involvement ka dyan sa nangyaring korupsyon? Yan lang po yun, mga kababayan. Wala nang iba. Ano pang silbi mo dyan? Simple lang yan eh. Dapat tinanong mo yung sarili mo. Ano pa pang silbi ko dito? Ginawa ko naman na lahat. Pero bakit nakakalusot pa rin itong mga corrupt na mga tawag nito? Miyembro ng DPWH or mga opisyal ng DPWH. Bakit nalulusutan pa rin ako nila congressman? Bakit nalulusutan pa rin ako nila senator? Diba? Effective ba ako bilang kalihim? O hindi ko talaga kayang gampanan itong aking posisyon bilang kalihim? Diba? Ganon lang yan eh. Kailangan mo lang magnilay-nilay eh. At itanong mo yung mga bagay na yan sa iyong sarili. Kung karapat-dapat ka pa ba na manatili bilang kalihim ng DPWH sa kabila ng mga lumabas, sa kabila ng mga pumutok na issue, na patungkol sa korupsyon, sa flood control. Diba? Common sense lang yan, mga kababayan. Pero itong si Bunuan, walang pakialam.
Ayaw pa rin daw niyang magretiro, mga kababayan. Ayaw pa rin niyang bitawan. Oh. Di ba? Insensitive, mga kapatid. Kaya kung ako kay President Marcos, siya na mismo ang sumibak dito kay Bunuan. Ito yung sumisira, mga kapatid eh. No? Isa siya sa sumisira sa administrasyon ni President BBM. Imbis na tulungan niya ang Pangulo, no, na makagawa ng maraming proyekto para may maiwan siyang ligasiya sa ilalim ng kanyang pagiging pinuno ng bansa, pagiging presidente ng bansa. Siya mismo, mga kababayan, no, ang isa sa nagdidiin, no, kay President Marcos para batikusin, para balahurain ng mga kritiko ng gobyerno. Naging part siya, mga kapatid, no, dito sa mga taong sinisiraan ang administrasyon ni PBBM. Kapal na lang talaga ng muka, mga kapatid, ang nagdadala dito kay Secretary Bunuan. Di ba? Kung maayos yung pagdala mo sa ahensya ng DPWH, no, kung mahigpit ka, no, at mabusisi ka sa mga tinatanggap yung mga kontraktor na magtatayo ng proyekto ng gobyerno, hindi ka dapat nalulusutan ng basta-basta ng ganyang kadami. Biruin nyo, mga kapatid, 2,400 no, na mga proyekto ng gobyerno sumablay. Biruin nyo yan, mga kababayan. Ganyang kadami ang nakalusot na korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, and yet nakikipagmatigasan pa rin itong si Secretary Bunuan. Tuloy. Ayon kay Secretary Bunuan, ipinaubaya na niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasya kung dapat ba siyang magbitiw sa pwesto o hindi. Diba ang kapal? Yung ibang mga leader dyan, hindi na inaantay na sibakin sila ng presidente. No? Sila na mismo gumagawa ng inisyatibo nila, nagfa-file, no, ng immediate resignation. Hindi na nila inaantay na presidente pa ang sisibak sa kanila dahil nakitaan ng korupsyon. Pero itong si Bunuan, mga kapatid, aantayin pa daw niya ang presidente, no, na magdesisyon. Di ba? Di ka ba nahihiya dyan, Secretary? Sa tingin mo ba, Secretary, natutuwa ang presidente, no, sa mga nangyayari ngayon sa ilalim ng iyong pamumuno bilang kalihim ng DPWH? Di ba? Sa tingin mo, masaya si President BBM? Aantayin mo pa talaga? Baka nga hindi ka lang madiretso ni President Marcos eh. No, baka hindi ka lang niya madiretso na sabihan na irresponsable ka. Wala kang kwenta. Di ba? Kaya dapat, Secretary, no, magnilay-nilay ka minsan, no? Tingnan mo rin yung mga nangyari, no? Yung mga nangyayari ngayon sa ilalim ng iyong sa iyong ahensya, no? Tanungin mo muna yung sarili mo, kaya ko pa bang ipagpatuloy ito? May kakayanan ba talaga ako na gampanan yung aking posisyon bilang kalihim? Di ba? I'm sure pag yan ang ginawa mo, Secretary, matatauhan ka eh. No? At ikaw na mismo ang magsasabi sa sarili mo na hindi ako effective as Secretary. Dahil sa ilalim ng aking pamumuno, trilyon ang pondo ng gobyerno na nasayang. Pero dahil siguro, kumikickback ka nga talaga dyan, kaya ayaw mo talagang bitawan yung posisyon na yan. Baka na-addict ka na dyan sa posisyon mo. Dahil siguro, dyan ka nakatikim, no, ng napakalaking pera. Ganun lang yun eh. Tuloy. So ito, mga kapatid, no, madako naman tayo dito, mga kababayan, sa pangalawang balita, no, na ating nasagap. Ito na nga, mga kapatid. Senator Pampilo Lacson, mga kababayan, nako, mga kapatid, nagbabala na po, no, dito sa kanyang mga kapwa senador, mga kababayan. Kasi nga, ayon kay Senator Lacson, mga kapatid, meron din daw talagang mga senador na dawit dito sa issue ng flood control.
At tumatanggap pa daw mga kababayan ng 25% na kickback. Grabe ano? And eto mga kapatid sa nakikita ko dito mga kababayan, no? Parang may masisibak yata dito mga kapatid na Senate President ngayon. Kasi nga ebidensya na lang ang kulang, no? Nangangalap na ng ebidensya ngayon mga kapatid itong si Senator Ping. Ngayon, pag napatunayan mga kababayan na ito palang nakaupong Senate President natin dito ngayon ay kasabwat pala, no? Isa pala sa mga kasabwat na senador dito sa anomalya ng flood control. Nako. Magdasal-dasal ka na, cheese. Eto mga kapatid, panoorin muna natin ang video ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. At huwag niyong kalimutang i-like ang ating video mga kababayan para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Wala si Senator Ping Lacson sa kanyang mga kapwa-senador. Anya, bukod sa mga kongresista, may mga senador din na sangkot sa mga questionableng flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Nako, Joel. Diba? Nabahan ka na. Baka mamaya yan, questionin ka ng mga kasamahan mo dyan. Paano ka nagkaroon ng ganyang kamahal na relo, Senator Joel? Oh, baka ma-corner ka. Diba? Biruin mo, 11 million. No? Yung relo na sinusuot ni Joel Villanueva, mga kapatid, noong nakaraang Blue Ribbon Committee. Oh, tapos sasabihin niya, malinis daw siya, mga kababayan Samantalang yung mga kaibigan niya, no, ay mga certified na corrupt. Oh. Ano tawag niyo dyan mga kabatid? Malinis ba talaga itong si Villanueva? Tapos mga kababayan, itong kanyang tawag nito, itong kanyang distrito, itong kanyang nire-representa na Bulacan. Ito yung kinilala mga kabatid na notorious di umano pagdating sa korupsyon. And yet, no, may lakas ng loob pa itong si Villanueva na i-flex mga kabatid. Itong kanyang 11 million na relo. Baka mamaya dyan, Joel, makorner ka dyan. Nabahan ka na tuloy. Sa mga senador sa bantang masangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national budget. Nako. Patay tayo dyan. May mga senador daw, mga kabatid, na mahilig magsingit, mga kababayan, Ang kano nga uli yung kay Cheese Escudero? Atay. Ito na nga sinasabi ko sa inyo, mga kabatid. Ebidensya na lang, no, ang inaantay ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Pag nagkataon, nako, pag minalas-malas itong si Cheese, masisibak talaga to, mga kababayan. Oh, eto na. No. Nagpahaging na si Lacson. May mga senador daw, mga kababayan, na mahilig magsingit-singit. Sino ba yan, mga kabatid? Sa pagkakaalam ko, bilyones yata yung gustong isingit ni Escudero noong nakaraan, mga kabatid, Tapos ano yung palusot ni Escudero? Pinupolitika lang daw siya, mga kababayan, para mapatalsik siya. Oh, para wala na daw haharang, mga kabatid, no, dito sa impeachment ni Sara Duterte. Magaling din yung palusot ni Escudero, Oh, pero ang totoo, no, tinangka mo talagang magsingit ng bilyones na budget para sa flood control. Oh, yan talaga ang totoo doon, Cheese. Kaya mag-ingat-ingat ka dyan, no? Baka isa ka sa tamaan dito sa investigasyon ni Senator Ping Lacson. Kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national budget bukod sa mga miyembro ng House of Representatives. Sa ilang radio interviews, sinabi niyang posibleng nakikinabang ang mga ito ng sa hanggang 25% share ng pondo. Nako, mga kabatid. 25% share, mga kababayan, sa pondo ng mga flood control projects, no? Ang pinagsasaluhan nitong mga corrupt na senador.
Pasensya na kayo mga babayan ha. Maingay talaga na umuulan eh. Sabi dito ni Lacson mga kapatid hindi ko sinasabing taga-house lang. Hindi daw niya sinasabi mga babayan taga-house lang yung dawit dito sa corruption sa flood control. Posibleng meron ding senador na nag-insert mga kapatid. Sino ba yon? At kabahagi din siya sa 25% share na tinatawag na funders or proponent or sponsor ng insertion. Cheese? Cheese, kamusta ka naman? Magkano yan? Bilyones yata yung Cheese, di ba? Yung gusto mong isingit. Sabi dito, ganito na lang ang sasabihin ko. Maaaring meron, maaari ring merong congressman. Kasi nga mga babayan, hindi pa pwedeng ilabas ni Senator Ping yung mga pangalan dahil meron pa nga siyang ginagawang investigasyon. Kumbaga mga kapatid, ebidensya na lang ang kulang, sasabog na. Ay lagot talaga mga kapatid. Itong mga senador na mahilig magsingit-singit. Biruin nyo, ang lakas ng loob. Sa kabila ng issue mga kapatid sa kabila ng pagputok ng issue patungkol sa korupsyon na nangyari sa mga flood control projects ng gobyerno, nagawa pa talaga ni Escudero mga kababayan na magsingit mga kapatid ng bilyones na pondo para doon sa flood control projects, doon yata yun sa kanilang lugar. Nakunan ng CCTV. Di ba mga kababayan? Nako, ito talaga ang aabangan natin mga kapatid. Dahil pag nakumpleto po mga kababayan ni Senator Ping Lacson yung kanyang ebidensya, nakaw! May madadali dito mga kapatid. Pero dapat itong si Senator Ping, balaan na niya itong si Villanueva. Kasi nga mga kababayan, magkano lang ba sinasahod ng senator? Diba? Sabihin natin 200,000, 300,000 mga kapatid. Kung ganyan lang kalaki yung sinasahod nyo, ikaw ba? Maglulustay ka ng 11 million para lang sa isang relo? Maliban na lang kung meron ka pang ibang pinagkakakitaan na kung saan daan-daang milyon yung kinikita mo. Kayang-kaya mo talagang bumili ng ganyan kamahal na relo. Money lang sa'yo yan. Pero kung 300,000, 200,000 lang yung sahod mo sa Senado, nako mga kapatid, hindi practical yan mga kababayan. Yan po ang totoo, hindi practical na bumili ka ng ganyang kamahal na relo. Pero dahil kumikikback ka dito sa mga proyekto ng gobyerno, kaya mong bumili ng mga mamahaling gamit. Pinaka-notorious lang naman yung inyong lugar. Pagdating sa corruption sa flood control. Ay, nako tuloy. Para sa flood control projects. Ang tawag sa kanila, funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya bago. Nako, sabi sa inyo ebidensya na lang ang kulang mga kapatid. Sasabog na yung mga pangalan ng mga senador na dawit dito mga kababayan sa korupsyon na nangyari sa mga flood control projects ng administrasyon. Ang kuwan lang dito mga kapatid, baka mamaya dyan, meron palang isang taga Davao dyan na madadamay, Ay, nako. Ito mga kapatid according doon sa napanood nating balita nung nakaraan mga kababayan, 4 daw yan sa bilang ng ni Senator Lacson yan. Ewan ko, si Senator Lacson yung nagbilang nun 4 daw yata mga kapatid. So, kagabi, pinag-isipan ko talaga. Nag-isip ako, sino kaya yung iba? So ngayon, pumutok to, yung balita na to. At sinabi nga na may mga senator na mahilig daw magsingit-singit. So binilang ko na doon mga kababayan si Escudero. Binilang ko na si Escudero doon na baka isa to sa mga hinihinalang kumikikback ng 25%.
So ang pangalawa, si Villanueva. Pangatlo mga kapatid na naisip ko, si Bongo. Naalala ko yung 300 million. Tapos yung 47 billion mga kababayan, na naangkat na proyekto ng gobyerno ng kanyang pamilya. Siyempre wala tayong ibang paghihinalaan dyan mga kapatid, kundi yung mga tao na yan dahil kung pagbabasihan natin yung description ni Senator Ping, hindi sila nalalayo dyan mga kababayan. Di ba? Wag na tayo maging hipokrito dito mga kapatid. No? Alam kong alam nyo kung sino yung iniisip ko. At alam ko rin kung sino yung iniisip nyo. Di ba mga kapatid? Ito lang mga kababayan kung totoo man, na meron ngang mga senador mga kapatid na involved dyan, sana lang po hindi na maulit yung nangyari sa issue ni Napoles noon. Na kung saan mga kapatid, ginamit lang si Napoles itong mga lintik na mga senador na ito, tapos yung mga senador na yon nakalaya. Nakatakbo pa. Talagang ang kapal ng muka mga kababayan. Yung isa nga pabudots-budots lang Di ba? Yun yung isa sa mga kinakatakot ko dito sa isyong ito mga kababayan Baka mamaya niyan mga kapatid, maghahanap lang sila ng gagawin nilang fall guy para makalusot sila mga kababayan. Pagka ganun po ang nangyari mga kapatid, bulok na talaga ang sistema ng ating justice system dito sa ating bansa. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yan, ilarawan mga kapatid. Pagka nakalusot pa rin sa kabila ng mga ebidensya, alam na. Wala talagang lunas, ang korupsyon dito sa loob ng ating bansa. Bali wala lahat yung mga ebidensya na yan. Meron nang isa mga kapatid, itong ang issue ni Sara Duterte. Na kung saan, sa kabila ng mga mabibigat na mabibigat na ebidensya, nagawa pang baliktarin mga kapatid at tunawin yung impeachment na inihain laban sa Vice Presidente. Ito yung kinakatakot ko dito Di ba? Kasi nga mga kababayan, kung titignan natin yung formation ng Senado ngayon, halos majority lahat ng mga senador dyan mga kababayan, ay kampi sa isang korap na opisyal ng ating bansa. And yun na nga, bumabalik lagi sa isip ko mga kapatid na birds with the same feathers flock together mga kababayan. Kaya sino pa bang magkampi-kampihan dyan mga kapatid? Kundi yung mga korap lang din. Diba? Yun mga kababayan. Kaya kampi sila kay Sara Duterte dahil korap din sila. Ang nakikipagkaibigan lamang sa isang korap na opisyal mga kapatid ay isang korap lang din na opisyal. Yun lang yun mga kababayan. Ang nakikipagkaibigan sa magnanakaw ay isa ding magnanakaw. Subukan nyo nga makipagkaibigan sa magnanakaw. Tingnan natin, ibuhos nyo yung tiwala nyo sa isang magnanakaw. Tingnan natin. Diba? Yun Kaya no wonder kung bakit itong mga senador natin kampi kay Sara dahil may tinatago din pala talagang baho. Diyos ko. Wala talagang lunas mga kapatid ang nakawan sa ating gobyerno. Kahit sino pang presidente ang maupo dyan mga kababayan, gaya ng sabi ko sa inyo, kahit gaano pa kagaling itong presidente na mauupo sa ating bansa, kung yung nasa baba naman ng presidente na yan mga kapatid ay puro mga buwaya, wala din talagang kwenta yung galing ng nasabing presidente na yan. Yun po ang realidad mga kababayan. Ang labanan kasi dito sa Pilipinas mga kapatid, hindi lang basta pera. Impluwensya mga kababayan. Dahil sa impluwensya po, dyan mo makukuha mga kapatid yung tinatawag na kapangyarihan. Kahit gaano kadami ng pera mo, kung wala ka namang impluwensya, mauubos na yung pera mo. Hindi mo matatalo yung ma-impluwensyang tao.
Yun kasi ang ginagamit ng mga corrupt na mga politiko ngayon eh. Impluwensya nila mga kapatid. At dahil dyan sa mga impluwensya na meron sila mga kababayan, no, nakaka-kickback sila ng malalaking pera. No, tulad dito sa Bulacan. Do you believe? No? Doon sa sinasabi ni Villanueva na wala siyang kakilala at sino mga lintik na mga kontraktor daw dyan. Maniniwala ba kayo doon mga kapatid? Gayong district engineer, kaibigan niya. District engineer na kilalang sugapa pagdating sa pera mga kapatid. Kaibigan niya. Oh. 'Di ba? Napakalaking kalukuhan mga kababayan. Ito talaga ang nakakalungkot sa ating bansa mga kapatid. No? Dahil pag impluwensya na ang ginamit nitong mga lintik na mga politiko, napapawalang sala sila. Diyan pangalan sa Senado eh. Talamak na yung ganyang sistema eh. Tingnan nyo, no? Bago pa magsimula yung 28th Congress, naggagapanga na sila dyan. Oh, di ba? Dahil ma-impluwensya, ginapang. Oh, depende na lang yan eh. Kung ano mapagkakasunduan eh, o Panyero. Susuportahan kita, basta Panyero, kailangan ko ng assurance mo sa ganitong bagay. I mean, yun naman ang totoo mga kapatid. Oh, ngayon si Lacson mga kababayan nagwawala na. Sagasaan na kung sino man yung masasagasaan mga kapatid. Hindi mapipigilan itong ginagawa ni Senator Lacson ngayon. Talay. Sa kanila, funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya bago i-name drop ang kapwa mambabatas na posibleng sangkot. Yan naman talaga ang tama. Yan naman. Kasi nga, a man is innocent until proven guilty. Kaya ngayon, nangangalap ng todong ebidensya itong si Lacson. No? Talagang nag-i-invest siya dito ng kanyang time and effort mga kababayan. 'Di ba? Ngayon, pagka natapos na yan, abangan natin kung sino-sino yung babanggitin. Panigurado mga kababayan, sasabog yung Senado na yan. Yun talaga mga kapatid, sasabog yan. Oh. Magkanda, watak-watak yan sila dyan mga kapatid. Napakagandang isipin ano, na yung mga senador dyan na naggagaling-galingan dawit pala. O may tinatago palang sikretong baho. Alam nyo, ganito lang naisip ko dyan Kaya dumidikit sila mga kapatid dito kay Sara Duterte. No? Thinking na kung sakali makalusot si Sara sa 2028 or gusto talaga nilang palusutin si Sara sa 2028 mga kababayan para makakuha din sila ng pabor. At ano yung mga pabor na yun? Protection mga kapatid. Diba? Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Kaya dinidikitan nila si Sara dahil gusto nilang manalo si Sara sa 2028. Nang sa ganun, tuloy pa rin yung kanilang ligaya. Siyempre, corrupt ang presidente, corrupt din ang Senado. Yun po yan, mga kababayan. Kasi nga, ang kakampi lamang sa isang magnanakaw ay kapwa lang din niya magnanakaw mga kapatid. O ito ba, mga coincidence ba itong mga sinasabi natin dito? O si Sara magnanakaw. Diba? Ilang milyon yung ninakaw ni Sara mga kapatid. O, itong si Joel may kaibigang magnanakaw. Tapos si Joel may 11 million na relo. Oh, coincidence lang ba yung mga bagay na yan? Tapos ito namang si Escudero, ang kapal ng muka. Oh, putok na yung issue sa corruption ng flood control. Gusto pang magsingit ng bilyon ng pondo para sa flood control. Oh, di ba mga kapatid? Coincidence lang ba itong mga bagay na ito? Inay ko po, tuloy. Ayon kay Lacson, may kanya-kanyang dahilan ng mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa, ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa campaign promise, o kaya naman para punuin daw ang sariling bulsa. Nasali pa pala yun mga kapatid, ano? Okay na sana yun yung pagtupad sa campaign promise kasi yun na nga Diba? Gaya na sabi ko sa inyo nung nakaraang video mga kapatid, hindi pwedeng pilitin ni Mayor Magalong no, na magsalita yung ibang mga matitinong mga
congressman dyan sa House. Kasi nga, pagka nagbida-bida sila dyan, kawawa yung kanilang mga mga constituents. Dahil yung pinangako ni congressman noong halalan, talagang mapupurnada yan. Kasi pag kinalaban mo yung nakaupo dyan na pinakamataas na opisyal, kawawa ka talaga. Oh. Ngayon, ito nga, sabi ni Lacson din dito mga kapatid, may iba't ibang rason naman talaga. Ito mga mambabatas na, para pagdating dito sa issue ng insertion. Yung iba, para gampanan yung kanilang pangako sa kanilang mga kababayan, doon sa kanilang mga nasasakupang lugar. Yung iba naman, para punuin yung kanilang bulsa. Ay, nako, tuloy. Sa campaign promise o kaya naman para punuin daw ang sariling bulsa. Ang sinumang lawmaker na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para rito. Nako! Ito na ang sinasabi ko. Pwede palang pumili, mga kapatid, itong si mambabatas. And ito guys, ito prediction ko lang to. Alam nyo, pagdating ng investigasyon nito mga kapatid, sa tingin ko, pinaka-fall guy dito mga kababayan, itong mag-asawang Diskaya. Isa yan sa magiging fall guy mga kapatid, itong mga politikong ito. Hula ko lang, kutob ko lang yan mga kababayan. Parang ang magiging kwento ni Napoles ito. Kumbaga, Napoles 2.0. Kasi nga, bilyones na po ang pinag-uusapan dito. Bilyon-bilyong pondo na mga kababayan. Upgraded version ito ng Napoles issue mga kapatid. And sa tingin ko, itong sila Diskaya, magiging fall guy ito. Kung ganito naman pala, na ito palang mga mambabatas na ito, pwede pala silang pumili ng kanilang contractor. Diba? Pagka tawag dito, na-approve yung kanilang mga isiningit na mga flood control. Maniwala kayo sa akin mga kapatid. Para bang nakikita ko na kung ano ang mangyayari nito sa dulo. Sana lang, wag mangyari yung ganyan mga kababayan at mapanagot, yung mga congressman at mga senador na yan. Kasi the last time na nagkaroon ng ganitong issue, which is yung Napoles nga, yung mga senador na yun mga kapatid, nandun na. Nandyan pa rin sa Senado. Nag-iimbestiga ng corruption. Ang lupit. Dalay. Una nang pinanawagan ni Lacson na i-disclose o divulge kung sino ang proponent na aamyenda sa 2026 proposed national budget. Ayun. Pumayag dito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang Finance Chair ang dapat maglalahad nito, kasama ang dahilan kung bakit ito ginawa ng proponent. Okay. Giit ni Lacson, mas madaling masusubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang bawat insertion sa budget. Hindi sila papayag niyan. Hindi sila papayag niyan. May haharang dyan mga kapatid sa panawagan ni Senator Ping, maniwala kayo sa akin. Gutom kasi ang abutin nila dyan Diba? Gutom mga kababayan. Kaya may papalag dyan, tingnan nyo. Para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Sa isang naunang exclusive Politico report, lumitaw na si Senate President Cheese Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion peso worth of insertions. Nako? Nako mga kapatid. Ito na nga sinasabi ko Ebidensya na lang ang kulang mga kababayan. Ebidensya na lang. Mag-antay lang tayo. Talagang magpapalit tayo ng Senate President mga kapatid. Naku po, tuloy. Sa 2025 national budget, ang Bulacan na baluarte ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang nakakuha umano ng pinakamalaking allotment na mahigit 12 billion. Naku po. Ano ba yan? Nagsisilabasan na yung mga baho. Naku mga kapatid, ito na ang sinasabi ko. Antayin pa rin natin, Antayin na natin na makumpleto ni Senator Ping yung mga ebidensya.
Talagang merong iiyak dyan, mga Agaran itong kababayan. tinanggi ni Escudero at tinawag na demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oh. Pabor daw sa demolition job, kaya pinupolitika siya. Demolition job daw yan, mga kapatid. Ito na, may palusot na. Diyos ko. Bilang dating investigador, giit ni Lacson, dapat managot ang mga malalaking isda sa korupsyon para sa Agenda Weekend. Patay kayo kay Lacson. Wag lang makumpleto yung ebidensya ni Senator Ping. Kung hindi, talagang mag-iiyakan kayo dyan. May aabangan na tayo, mga kababayan. May aabangan na po tayo. Pasensya na kayo guys, medyo maingay yung background natin dahil umuulan po dito sa amin ngayon. Anyway guys, hanggang dito na itong video na to. Kung nagustuhan nyo po yung ating content ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video, mga kapatid. Para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang.